So ngayon, i-record natin kung ano yung, since mag-e-end of year 2024. So i-record natin kung ano yung status ng traffic, kung ano yung current na itsura ng dinadaanan natin ngayon. So possibly kung may manood man neto 30 years from now, so ito yung itsura ng 2024. So kahit pa paano, normal siya, new normal na, because 2020 is hindi naging hindi naman maganda. Kung basta hindi lang naging masaya, dahil maraming namatay because of coronavirus o COVID-19. So maraming lalo na yung mga seniors, yung may mga sakit sa puso, maraming namatay, maraming naapektuhan, maraming nawalan ng trabaho, nawalan ng project, maraming nagutom, maraming maraming nagkaroon ng mental stress, nagkaroon ng anxiety. It's because syempre ikaw hindi ka pwedeng lumabas, nandito ka lang sa loob, kontrolado, since hindi ka basta-basta pwedeng lumabas. So cautious ka, lumabas ka man, kasi since ako yung head of the family, syempre kahit pa paano may trabaho ng pandemic, considered as frontline ka in terms of engineering, kasi more on health services yung project nyo. So kaya nakakalabas lang ng MECQ. Pero ang lang is, kung tutuusin lang, hindi ako yung tipo na parang ayokong makontento sa bahay lang. May time na kailangan ko umalis, kailangan kong gumala, may time na pero actually yung simple driving around considered as gala na sa akin yun. So konting rides lang, kahit hanggang 6 kilometers away lang, pwede na yun. Yun na yung, kung basta isa yun sa mga therapy ko. Kasi kunyari pag na-stress ka, mapatrabaho man yan o ibang bagay, muni-muni ka lang. So usually pag nagda-drive ako, nagmumuni-muni ako. So yun lang. So December 2020, maraming nagkasakit, maraming na rin namatay. So kung basta yung iba sa mga relatives namin na apektuhan, iba yung mga kamag-anak namin, yung iba ang nakakaano lang dito, sa isang social media, pag nakita mong may itim yung background at may kandila, parang nakakaanong tignan, nakakaanong mag-Facebook. Kaso during those time, yung mga social media, Facebook, TikTok, Instagram, naging naging necessity siya. So maraming nawalan ng trabaho kasi syempre mga negosyo hindi rin umano. Kaso ito yung marami din nagbukas ng opportunity. Katulad ng iba, yung ibang kunyari mga lighting suppliers or yung mga nag-import. So ang isa sa pinagkaabalahan nila is mag-import ng mga medical supplies, tulad ng pati cleaning supplies, UV mga UV light, pang sanitize ng mga sa bahay, sa mga hotels. So yun. So ngayon
2024 kahit pa paano, hindi, wala na tayo sa ganong stage. Kaso nakakangamba lang, syempre iba, katulad nito na ulan. So hindi mo masabi mamaya malakas yung ulan, magkaroon ng landslide. So minsan minsan sa mga masasayang araw na dapat sineselebrate, may nangyayaring hindi maganda. Wait lang. Hello, Mami? Daddy, di baka din pala, pabili din nung, alam mo yung marshmallow na mahaba, yung isang mahaba? Oo, sa grocery yun. Bili ka. Ay, wala, hindi ka makakadaan, no? Hindi, ubos ang oras ko doon. Okay. Sige, di bali, dito na lang sa Dali. Pagbalik mo na lang, baka meron sa Dali. Okay, sige. Kailangan ba mahaba? Oo. Bakit mahaba? Basta pag yung yun eh. Ay, ganon. Sige. 12 peraso, ha? 12. Oo. Sige. Thank you. So, ngayon, may requirements na marshmallow ba yun na mahaba. So, may mga pa-games. Usually, kasi sa iba, sa-celebrate sila ng Christmas. May mga parang Christmas party, small Christmas party. Panahon namin noon, hindi uso yan. So tamang kain lang. Ibig sabihin, the most is may sounds. Siguro 90s, 2000, mga ganun lang. Hindi kami nasanay kasi ng ganun. Pero sa iba, nakakapag Christmas party sila. Kasi yun yung nakasanayan nila. Kaso sa panahon kasi ngayon, marami ng kids. So syempre ang mga kids sa generation ngayon, syempre gusto nila may prize, may konting money. So kaya may mga pa-contest. So at least kahit pa paano buhay ang Christmas party. Ibig sabihin makapag-celebrate man lamang, na hindi siya typical kain, bukas ng gift, tulog. So ngayon, isa sa mga naging agenda for year 2024 is kahit pa paano magkaroon ng konting party lang. At least medyo may may price na candies or mga chichirya, kung ano man. So it's tough time ang 2024. So marami sa industry is bumabangon from year, siguro nag-start siya after 2022, so that's 2023. Doon lang unti-unting bumabangon yung industry. So kaya medyo syempre financially hindi ganun ka-stable. So ito yung SLEX, bandang Susana Heights siya, northbound. So dati lang to, naalala ko mga 3 lanes lang to. The most is 4 lanes per way. Kaso pagdating sa Alabang, pagdating sa Viaduct, medyo siya tawag doon, yung bottleneck. Kaya minsan pag papunta ng north, traffic magsisimula sa Alabang kasi nga bottleneck. So ngayon, sa panahon ngayon, year 2024, maluwag siya. Kaso kahit sabihin mong lumuwag, marami ring karoon ng naka-acquire ng mga sasakyan. Kasi naalala ko, hindi uso yung noon kasi makapag-acquire ka ng sasakyan pag may 20% DP ka, literal na 20% DP. So kaso sa panahon ngayon, dumarating na sa time na talaga low monthly DP. Ibig sabihin, kung 20% ka or 30%, may mga promo yan na ganitong halaga lang, which is mga siguro 25% of the original 20% ng sasakyan. Ganun.
marami nakakapag-avail. So yung iba kahit alanganin sa kanilang financial salary man or payslip, minsan nagagawa ng paraan. So naman na kaya marami nakaka-acquire din ng sasakyan. Kaso medyo nilalapit kahit alanganin na-approve siya. Kaso kawawa naman minsan pag dumating yung time na na nagkaroon ng financial struggle kasi nga medyo yung monthly payout nila na salary is hindi kayang tustusan or i-sustain yung pambayad sa sasakyan. Kasi once nagbayad ka sa sasakyan, so technically may maintenance ka, may ka. Kaso yung convenience, tapos kung yung makakagala ka, magagawa mo. Yun ang pinagkaiba. So nga pala nung so nung during the pandemic 2020, 2021, maraming bumili ng sasakyan. Bakit? Kasi na-limit kasi syempre during those time may tinatawag na social distancing. So ibig sabihin ang mode of transportation sa Pilipinas is either bus, jeep, tricycle. Kaso syempre since may kailangan mo i-consider yung social distancing, may limitation lang may sasakay yung jeep. So hinuhuli yung driver pag nahuhuli na puno na may magkakatabi. So mahigpit yun during those time. So kaso syempre imagine mo half of the passenger capacity ng isang transportation na sasakyan is yun lang yung pasahero mo. So ang hirap ng buhay. So ganun ang 2020, 2021. So syempre yung iba can afford naman bumili ng mga sasakyan. Ngayon yung iba naman pasalamat at nauso yung work from home. So yung ibang industry na hindi naman kailangan reporting ka lagi sa office, work at home ka sa sarili mong pwesto. So kontrolado mo yung oras, kontrolado mo yung so usually desk jobs yung mga yan. So yun lang ang magandang bagay, at least kahit papaano nabawasan yung nagko-commute. So nakatipid din ng pamasahe. Kaso minsan real talk lang, sa ibang mga industry lalo na corporate, kahit sabi yung work from home ka, parang yung mga addict sa trabaho, pamiting kahit alas 6, kunyari time mo hanggang alas 5 lang, alas 6, alas 7 meeting pa yan. So technically na-abuse. So imbis na oras mo na sa pamilya mo, oras mo na sa wala. So kasi syempre more on Zoom kayo So pag sinet ng alas 6 yun, alas 7 wala kang magawa. Ang maganda lang kung nabiyahe ka, edi involved ka pa rin. So year 1990s naman, since during those time may limitation sa landline, kasi noon landline wala namang cellphone noon. So kung meron man cellphone sa mga mayayaman lang talaga, tsaka limited lang nung coverage. So during those time landline ka lang. So sa amin it takes a while bago kami nagkaroon ng landline. Parang in-apply siya 1989 daw or 1990. Nagkaroon kami mga mga 19 high school na kami nagkaroon, mga grade 6 ako. So that was 1995. Imagine mo 5 years bago ka nagkaroon ng landline. At isang company lang yon. So ngayon ilang company na ang may landline. So tsaka sa panahon ngayon may internet. So kaya nga sa mga laman ko sa text messages dati, nung nagsimula yung mga nauso yung text messages, mga codes yan.
Pero sa panahon ngayon, ano na, mga promos, mga reminders, yun na ang laman ng text messages. So nawala na yung pagpapadala ng codes. So ito ang mali tayo. Tama. Ito ang Festival Mall. Kaso ito ang nung natayo to, nung nag-open to, I think 1997 o 99. Ito ang tawag dito, pasyal lang natin. Ito ang pinakamalaking mall sa Asia during those times. Yun ang sabi nila. So, ito ang pinakamalaking mall sa Asia. So, pasyal lang tayo. Tapos, papasyal tayo sa Alabang Town Center. So, ito yung pinakamalaking mall sa Asia during those time. So, ito yung mall na may train. May train sa may train. Tom's World yata yun, part na siya, Tom's World. So wala, yung ibang malls walang ganon, walang mga pambata na rides. So ito lang nung during those time. Kaya sikat na sikat to sa mga South. Tapos ito yung itong Festival Mall, part siya ng Philinvest. Philinvest Group to eh. So itong Philinvest na to, sila yung nag-develop ng lupa dito. So ang tawag nila dito is Philinvest City. Early 2000